Dear Lady Love TV. Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan na po natin ang ika-21 bahagi. Sinisikap ni Lawrence na maging kalmante para hindi magbago ang isip ni Franco na harapin siya. Talaga naman kasing nakakainit ng ulo na malamang may kinalaman ito sa hiwalayan nila ni Jackie. Ang tanong lang, paano nangyari yun? Malinaw kasi isipan niya ang sinabi ni Jackie sa kanya na kaya siya nito iniwan ay dahil na-realize nitong si Marco lang ang kaya nitong mahalin. Masyado siyang nasaktan sa mga sinabi ng ex-girlfriend kaya hindi niya na nagawang makapag-isip pa. Dahil sa gusto na niyang marinig ang sasabihin ni Franco, umalis na siya sa opisina kahit marami pa siyang dapat na asikasuhin. Mabuti na lang at wala namang meeting o anumang event na dapat niyang puntahan. Napabuntong hininga na lamang siya nang maisip niya si Jackie na parang pikon na pikon sa kanya. Kung tapunan siya nito ng tingin ay para bang may kasalanan siyang nagawa rito. Sa kaisipang iyon, hindi niya napigilang pagtawanan ng sarili. Kung umasta kasi siya ay parang hindi niya ito binablackmail. Iyon nga lang ba ang dahilan? Tanong niya sa sarili. Parang gusto niya sumagot ng hindi dahil talagang may iba siyang nararamdaman. Kung titingnan niya kasi ang husto si Jackie, eh parang hindi ito mapakali kapag nasa paligid siya. Apektado rin ba siya? Sa kaisipang iyon ay gusto niyang matuwa pero ayaw niyang umasa. Tiyak niyang masasaktan lang kasi siya. Ngunit talagang bisit na siya kapag may nakakausap itong empleyado niya, lalo na't lalaki pa. Kaya naman, isang araw hindi niya napigilang ibulgar sa kanyang mga tauhan na ex-girlfriend niya si Jackie. Sa pamamagitan noon, wala ng empleyado niyang mga lalaki ang makikipag-usap kay Jackie. Kung sa tingin ng mga ito na OA siya sa pagbabantay, gayong hindi naman siyang asawa, wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya si Jackie kapag nasa channel na ito. Hininto niya ang kotse na makahanap ng mapaparkingan sa tapat ng isang bar. Ang Francos. Ewan nga lang niya kung pag-aari ito ng best friend na niya na matagal na ding hindi nagpaparamdam sa kanya. Kung noon ay nagtataka siya, ngayon ay naiintindihan niya na. May kasalanan itong nagawa sa kanya kaya nakukonsensya itong harapin siya. Nandito na ako. Wika niya nang tumawag siya sa number ni Franco. Sabihin mo na lang sa guard na ikaw si best friend ni Franco para papasukin ka. Ibinili na rin kita sa tauhan ko para samahan ka rito. See you. Kumunot ang noo niya dahil may nahihimigan siyang iba sa tono nito. Hindi nga lang niya matukoy kung ano pero parang nangaakit ang tono ni Franco. May babae ba itong kasama at ipapakilala sa kanya? Dahil inasistihan pa niya ang tauhan ni Franco, hindi niya siya nagulat nang dalhin siya nito sa isang private room. Naroon ang opisina nito. Lobby para sa bisita nito at mayroon ding minibar. Long time no see. Ngiting sabi nito sa kanya. Matagal ka kasing nagtago. Aniyang matalim na matalim ang tingin dito. Hindi pa man niya narinig ang sasabihin nito'y umiinit ng ulo niya. I'm sorry. Wika nito. Ano sinasabi mong ikaw ang naging dahilan kaya naghiwalay kami ni Jackie? Diretsahang tanong nito. Kahit alam naman niya ang sagot ay huli na ang lahat. Hiwalay na sila ni Jackie. Kaya lang gusto na rin niyang malaman ang sasabihin ni Franco at ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Hindi nga lang niya magagawang ipangako sa sarili na hindi niya ito magagawang saktan dahil parang napaka-imposible. Ngayon pa nga lang ay tumitikom na ang kamao niya para suntukin ito. Habang nag-uusap tayo nun sa kondo mo ay nakita ko nang papasok si Jackie at ipinarinig ko sa kanyang niligawan mo lang siya dahil gusto mo lang siya maagaw kay Marco. Mahinang sabi nito pero malinaw niya itong narinig. Hindi siya agad nakapagsalita dahil sobra siyang namangha sa nalaman. May eksena nga pumasok sa kanyang isipan nang sabihin iyon ni Franco at nagalit pa nga siya rito dahil talaga namang kahit kailan ay hindi niya naisip na kunin ang loob ni Jackie dahil lang gusto niyang matalo si Marco. Kung hindi narinig ni Jackie ang kanyang sinabi, ay talagang ang mga gagalit ito sa kanya at iisipin na manluloko siya. Ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit kahit sinasabi nito na hindi siya mahal, ay may sakit pa rin siyang nakikita sa mga mata nito na para bang ang hirap-hirap sabihin ng mga salitang iyon. Dahil mahal siya nitong talaga at inakala lang ni Jackie na niloko niya ito. Na mga panahon din iyon ay pinaramdam niya kay Jackie ang kanyang panlalamig. Dahil lang nakita niya itong may kayakap at si Marco yon. Inakala din kasi niya na napagtanto nito na mas mahal pa rin nito si Marco kahit pa ulit-ulit ang sinasabi nito sa kanya na wala na itong ibang mahal kundi siya. Kaya nga buong-buo nitong isinuko ang kanyang sarili sa kanya. Damn it.
Bulalas niya na maalala din niyang habang nag-uusap din sila noon ni Franco at sinabi din niyang wala siyang balak na magpakasal. At kung narinig din iyon ni Jackie, pinatunayan lang noon na wala siyang balak na seryosohin ito. At nung magkahiwalay na kayo, sinabi ko sa kanya na kalimutan mo na siya, kaya kaliwat kanan ng pambababae mo. Hindi na nakapagsalita nun si Jackie. Alam kong naniwala siya. Itinuring kitang matalik na kaibigan. Visit niya sabi kay Franco. Matagal ko nang gustong sabihin ang ginawa. Hindi na nito nagawang ituloy ang sarili dahil hindi na niya napigilan sa pakin ito. At ano pang silbing sabihin mo sa akin yan? Kasal na sina Jackie at Marco. May anak na sila. Anak? Manghambulalas nito na parang hindi alintana ang nagdurugong nguso. Oh my God! Bulalas ng ibang boses. Kumunot ang noo niya na makita ang isang lalaking natatarantang lumapit kay Franco. Buong pag-aalala pa itong tumingin sa nagdurugong nguso ng kaibigan na parang maiiyak pa. Kahit tuloy nagagalit siya ay parang unti-unti na rin siyang kumakalma habang pinagmamasdan ng mga ito. Selos ang dahilan kaya nagawa ko yon. Wika ni Franco nang tumingin sa kanya. Ano? Mahal na mahal kasi kita that time. Wika nitong mababang-mababa ang tono. Parang ipit ang pagsasalita nito. Anong sabi mo? I'm gay. Bakla ako. Kung hindi lang si Franco ang nagsabi sa kanya ng mga katagang iyon, hindi siya maniniwala. Well, hindi pa rin naman siya makapaniwala, kaya nga hindi siya makakilos ngayon. Gayong kanina ay gustong-gusto na niya itong pagsasapakin. Matalik na kaibigan niya ito. Dapat ikaramay niya, pero ito pala naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Na mahal kita, pero hindi ko magawang sabihin sa'yo dahil ayokong layuan mo ako. Ayokong pandirihan mo ako. Kaya lang, selos na ako kay Jackie kasi mahal na mahal mo siya. Gusto ko sana akong tingnan mo noon. Gusto ko akong yakapin mo. Gusto kong akong halikan mo pero hindi pwede. Talagang hindi pwede. Sigaw niya. Ngayon niya naiintindihan kung bakit ine-entertain lang ni Franco ang mga babaeng nagkakagusto rito kapag nasa paligid siya. Sadya lang nitong pinagmamalaki sa kanya na playboy ito. Pero hindi niya mapansin na tunay nitong pagkatao. Napilit nitong itinatago sa kanya. O marahil ay hindi lang niya pansin dahil nga malaki ang tiwala niya rito. Kisapay sa iisang tao lang naman kasi nakatuon ang kanyang atensyon. Kahit na maraming babaeng nagpapakit sa kanya noon, ay hindi niya pansinin. Kay Jackie lang kasi nakatuon ang kanyang atensyon, lalo na nung panahon na nagpapanggap silang magkarelasyon. Tanda nga niya, todo pigil pa sa kanya si Franco na gawin ang pinaplano na iyon dahil tiyak daw nitong masasaktan lang siya. Tiyak na tiyak daw kasi nito na head over heels si Jackie kay Marco. Magkapit bahay lang ang pagitan ni Franco sa bahay na mag-best friend. Kaya alam na alam daw nito at palagi nga nitong sinasabi na tanaw lagi ni Franco na nasa loob ng kwarto ni Jackie si Marco. At kung minsan daw ay si Jackie naman na nasa kwarto nito. Kaya nung una pa lang ay tinanim na ni Franco sa isip niya na kahit walang relasyon sina Jackie at Marco ay friends with benefits naman ang mga ito. At naniwala naman siya. Kaya para siyang sinuntok sa sobrang pagkapahiya nang malaman niyang virgin pa si Jackie noong angkinin niya. Kaya kasi niya ginawa iyon ay dahil gusto niyang ipaalam kay Jackie na anuman ang mangyari sa kanila nito ay paninindigan niya. Na kahit na anong mangyari ay hindi niya ito iiwan. Kaya lang nang layuan niyang iyon ay nabura sa kanyang isipan nang sabihin sa kanya ni Jackie na si Marco talaga ang mahal nito. Sobrang sakit ang naramdaman niya noon. Kaya pinili niya munang lumayo. Pakiramdam niya kasi hindi siya makakapag-move on kung lagi nilang makikita ang dalawa. At nung bumalik na siya ay saka naman niya natuklasan na umalis na sina Jackie at Marco papuntang Amerika. At pagkatapos ng ilang buwan ay nagpakasal ang mga ito. Na mga panahong gusto niyang sirain ang buhay niya, si Franco ang lagi naroon sa tabi niya. Kapag naglalasing siya ng husto at inaasikaso siya nito, ay inis na inis niya itong sinasaway dahil hindi na nito katungkulan iyon. Ang tanging gusto lang niya kasing makasama ng mga sandaling iyon ay si Jackie. Kaya lang ay nasa piling na ito ng iba, kaya wala na siyang ginawa kundi ang magwala. Matapos ang ilang buwan ay bahagya siyang nakarecover. Tama naman kasi ang kanyang mga magulang. Kahit na mahal niya si Jackie, ay wala na siyang magagawa dahil iba na ang mahal nito at kasal na sa best friend nito. Kaya wala na siyang ibang dapat gawin kundi ang sumuko. Kaya itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ngunit sa loob ng 5 taon ay hindi nawala sa isip niya si Jackie. Lalo na sa kanyang puso. Paano niya magagawa iyon kung mula pa ng mga bata sila
wala na siyang ginawa kundi ang hangaan ito. Bata pa lang kasi ito ay litaw na ang ganda. Ngunit hindi lang siya sigurado kung alam nito iyon dahil parang wala naman itong pakaalam kung nakaayos pa ito o hindi. At dahil doon ay mas nagustuhan niya ito dahil wala itong kaarte-arte sa katawan. Ngunit ang higit na dahilan kaya nagustuhan niya ito ay nung nakatikim siya ng uppercut nito. 13 anyos lang siya noon at inis na inis siya kay Marco dahil kakampi nito iyon sa basketball tapos natalo sila dahil sa kalampahan nito. Ngunit hindi lang dahil doon kaya siya naiinis, kundi dahil sobra-sobra ang pag-cheer dito ni Jackie. Samantalang siya lagi ay nakaka 2 points ay hindi man lamang nito sinisigawan at pinapalakpakan. Sa inis niya tuloy ay hindi niya ito napigilang alaskahin. Sinasabihan niya ito na may cheerer pa pero hindi naman nakakashoot. Kaya parang gusto nitong umiyak sa labis na pagkapahiya at noon naman niya nakita si Jackie na parang torong sumugod para ipagtanggol ang best friend nito. Wala kang karapatan na pagsabihin ng ganyan ng best friend ko. Kung hindi pa kasi dahil sa kanya ay panalo sana ang team namin. Sabi naman niya nang hindi maalis ang tingin sa magandang mukha ni Jackie. Sabi pa niya sa sarili, para siyang anghel na pinadala ng langit para mapasaya siya. So, ikaw ang magaling. Aba syempre, kung magaling ka dapat nananalo ang team mo. Paano nga kami mananalo kung laging hindi makashoot ang best friend mo? Ang sabihin mo, hindi ka magaling. Magaling kaya ako mag-shoot. Patunayan mo. Paano? Talunin mo ako sa basketball. Mayabang na sabi sa kanya ni Jackie. Kahit panay ang awat dito ni Marco ay hindi nito pansin si Jackie. Pakiramdam tuloy niya ng mga oras na iyon. Sarili nila ni Jackie ang mundo dahil parang wala silang nakikita at naririnig, kundi silang dalawa lamang. Baka naman umiyak ka. Tudyo niya rito. Takot ka lang. Anong pustahan natin? Katropa ko na kayo ni Marco kapag nanalo ako. Sabi niya kahit ang gusto niya sabihin noon ay katropa na rin kita. Kaya lang, tiyak naman niyang hindi ito papayag na maitsapwer ang best friend nito. Kaya no choice na siya kundi isama sa deal niya si Marco. Ayoko nga. Takot ka kasing matalo kita. At kapag ako ang nanalo, katropa muna kami ni Franco. Nakangisi pa niyan sabi ng lingunin ng best friend niyang nahuli niyang umirap pero hindi niya pinag-ukulan ng pansin ang ginawa nito. Ano, manalo o matalo ako? Paparusahan mo ako? Takot kang matalo. Hindi yun ang gusto kong kapalit kapag ako ang nanalo. Anong gusto mo? Ang bigyan ka ng uppercut. Mariing sabi nito. Sa alaalang iyon ay hindi niya napigilang mapangiti. Talaga kasing namangha siya sa todong pagsunod-sunod ni Jackie ang 3 points. Samantalang siya ay ilang beses na sumablay. At sa tuwing sasablay siya, hindi niya mapigilan ng mapamura dahil mawawalan siya ng tsansa na maging kaibigan si Jackie. Kaya naman, nang matikman niya ang uppercut ni Jackie sa kanya, ay parang naalog ang utak at puso niya dahil wala ng ibang laman iyon kundi si Jackie Cruz. Sabi ni Jackie sa sarili ay gusto niyang mawala sa isip niya si Lawrence at ang anumang nararamdaman niya para rito. Pero paano niya magagawa iyon kung pinili pa niyang magpunta sa lugar na tinatambayan nila dati? Dahil mahilig sa basketball si Lawrence, ay lagi siya nitong dinadala sa open court na iyon na matatagpuan malapit sa kanilang university. Kung walang gumagamit ng court ay nagwa one-on-one pa sila ni Lawrence sa paglalaro ng basketball. Lagi kasing may daladalang bola ito na nakalagay sa kotse nito at kung minsan naman ay nasa loob ng bag. Natatandaan mo ba ang ginawa mo nang matalo mo ko nun sa basketball? Tanong sa kanya ni Lawrence habang humaharang ito para hindi siya makashoot. Napangisi siya dahil natatandaan niya agad kung ano ang tinutukoy nito. Siyempre, binigyan kita ng uppercut noon dahil natalo kita. Alam mo bang mula noon ay nagkaroon ako ng problema sa puso ko? Sa winika nito ay hindi niya napigilan na mag-alala, lalo pat napakaseryoso na mukha ni Lawrence nang sabihin ang mga salitang iyon. Talaga tuloy kinabahan siya at parang gusto niyang umiyak dahil pakiwari niya may nais itong ipahiwatig. May sakit ka sa puso? Manghang tanong niya. At gusto niyang umiyak dahil sa pagkakaintindi niya. Sa sinabi nito ay siya ang may kasalanan kung bakit nangyari iyon. Paano ko nagkaroon ng problema sa puso sa baba naman kita sinuntok? Bahagyang tumawa ito. Parang gusto na naman niya sapukin ang boyfriend dahil parang pinagtatawanan pa nito ang paghihirap ng kanyang kalooban. Ngunit hindi ganoon nagawa niya nang takbuhin niya ito dahil hindi niya napigilang yakapin si Lawrence. I'm sorry. Wika niya habang mahigpit niya itong niyakap tapos humahagulhol pa. Hey! Wika ni Lawrence at bahagya siyang nilayo. Ayaw sana niyang kumalas sa pagkakayakap nito pero desidido na si Lawrence na ilayo siya sa katawan nito at pakatitigan siya.
Buong suyo rin niyang pinahid ang luhang naglanda sa kanyang pisngi. Wala akong sakit sa puso, sa literal na ibig sabihin nun. Niloko mo lang ako. Sabi mo, hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil bigla siya nitong hinalikan sa labi. Dapat ay magalit siya sa ginawa nito. Aba, masyado na itong nasasanay na halikan siya. Kaya lang, hindi niya nagawa. Mahirap din naman kasi talagang itanggi na may kasiyahan siyang nararamdaman kapag hinahalikan siya nito. Ang ibig kong sabihin nung nagkaroon ng problema ang puso ko'y bigla na lang bumibilis ang pintig ng puso ko kapag nakikita kita. Hindi na nga ako makakain kapag hindi kita nakikita. Nabibwisit naman ako kapag nakikita kitang kasama mo si Marco. Kitang-kita ko kasi sa mga mata mo ang kislap kapag kasama mo siya at hindi ko mapigilan na magselos. Sa pagkakatanda niya ay 13 years old pa lang siya na mabigyan niya ito ng uppercut. At dahil 2 taon ang tanda nito sa kanya, 15 years old ito noon. Ganoong katagal mo na ako gusto? Mga bata pa lang tayo. Cute na ako sa'yo. Kaya nga lagi ko ring binubist si Marco para mapansin mo ako, Jackie. Ano? Wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw. Wika nito habang nakatitig sa kanyang mga mata at hindi rin niya magawang iiwas ang tingin dahil talaga namang naiengganyo na rin siyang pakatitigan ito. Paano ba naman kasi? Napakaganda ng mga mata nito. Kaya naman, para siyang laging nahihipnotismo tulad ngayon. Hindi niya magawang iiwas ang tingin dito kahit na unti-unting bumababa sa labi niya ang labi nito. Sa katunayan ay sinalubong pa niya ang halik nito at hindi rin niya napigilang gayahin ang ginagawa ng labi nito. Kung sasabihin mo pang wala akong epekto sa'yo, hindi na ako maniniwala. Mula sa pagkakaduktok ng mukha niya sa kanyang mga hita, gilala siyang nagtaas ng tingin at nakita niya si Lawrence na nakatayo sa kanyang harapan. Ano ginagawa mo rito? Gilalas niyang tanong. Hindi ko alam na narito ka kaya huwag mong isipin na sinundan kita. Talaga lang kapag nangungulila ako sa iyo ay nagpupunta ako rito. Malungkot na malungkot ang boses nito nang sabihin iyon, kaya parang gusto rin niyang umiyak. Nasasaktan din naman kasi siya talaga kapag nakikita niyang nahihirapan ito. Sana kinumpronta mo ako nung marinig mo sinabi ni Franco na planado kong awayin ka at agawin ka kay Marco. Para naman naipagtanggol ko ang sarili ko at nasabi kong mali ang narinig mo. Hindi ako bingi. Wika niya pagkaraan ng ilang sandali. Nakabawi na kasi siya sa kanyang pagkabigla. Ewan niya kung paano nito nalaman iyon pero hindi na mahalaga sa kanya. Ang tanging gusto lamang niya ay masabi na rin kay Lawrence ang lahat. Baka kapag ginawa niya iyon ay makapag-move on na siya. Ibig na niyang mabuhay ng masaya sa piling ni Marco. Naniniwala naman siya mangyayari iyon. Ang kailangan lang naman kasi ay makawala na siya sa alaala ni Lawrence. Alam ni Franco na nadodoon ka at sadya niyang ipinarinig sa iyo ang mga salitang iyon para magalit ka. He's your best friend. Bakit niya kailangan sabihin yon? Dahil nagsiselo siya sa iyo. Umamin na siya sa akin. Nagkagusto siya sa akin kaya ginusto niyang paghiwalayin tayo. Ano? Manghang sabi niya. Ayaw sana niyang paniwala ng sinabi ni Lawrence. Pero biglang pumasok sa isip niya mga sandaling masama ang tingin sa kanya ni Franco. Bakla siya? Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Lawrence bago sumagot ng yes. So, iyon ang dahilan kaya sinabi mo sa akin. Si Marco ang mahal mo? Nananan siyang tanong ni Lawrence. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago ito sinagot. Kung sasabihin kong oo, hindi na magbabago pa ang katotohanan na kasal na kami. At may anak na. Kung mahal mo ako noon, bakit napakadali lang sa'yo napalitan ako? Nagtatakang tanong nito, pero naroon ang pagdududa. Na-develop kami. Wika niya sa katumayo. Huwag na natin balikan ang nakaraan dahil wala na rin namang mangyayari. Magkaiba na ang buhay natin at nakapag-move on na ako. Masaya na ako sa piling na mag-ama ko, kaya sana ay mag-move on ka na lang. Alam ko naman na kung gugustuhin mo talaga ay madali mo lang naman ako makakalimutan. Ang plano niya ay bilisan na ang kanyang paglalakad, pero parang mahirap gawin iyon. Pahiwari nga niya ay mayroong kadenang nakatali sa kanyang paa, kaya hirap na hirap siyang humakbang at habang ginagawa niya iyon ay tumutulo ang kanyang luha. Siya man kasi parang gustong magsisi sa pagkabigla at sa bigla bilang desisyon noon. Ang pagmamahala nila ni Lawrence ay bigla niyang kinalimutan dahil natakot siya makumpirma na pinaglaruan talaga nito ang damdamin niya. Kaya naisip niyang iyon ang matinding rason kung bakit pinili na lamang niya tumakbo palayo rito. At si Marco nakita niyang makakapitan niya. Hindi na ako papayag na mawala ka pa sa akin, mariing sabi ni Lawrence, kaya naman gilala siyang napalingon dito. Hindi lang niya inaasahan na sa paglingon niya rito ay nasa likuran na niya ito.
kaya hindi na siya nakaiwas na biglang takpan ni Lawrence ang puting panyo ang ilong niya. At ang huli niyang natandaan ay iyong pag-ikot ng paligid. Ano nga ba ang plano ni Lawrence sa pagkakataong ito? Desperado na nga ba siyang maangkin ng babaeng kanyang pinakamamahal? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.